Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Hindi pa yata naniwala sa sinabi niya. Masyado yatang nabigla o talagang hindi nito feel ang maniwala. Mali yata siya. Dapat hindi niya binigla. Dapat yata ay inunti-unti niya ang panliligaw. Tinaan uli sa roses at chocolates. Kasi naman, ibinasura nito ang ibinigay niyang bulaklak noon kaya sumama ang loob niya. Pero mali iyon. Dapat nagpatuloy siya para patunayan nito na talagang tapat ang layunin niya rito. Pero hindi. Totoo naman ang sinabi niya. Bakit ba siya mag-iisip na hindi siya paniniwalaan? Kung hindi naniniwala, patutunayan niya sa pamamagitan ng halik. Umangat uli ang kamay niya para katukin ito. Pero bigla muling nabuksan ang pinto. Magtapatan nga tayo. Lakas loob na wika niya. Pero bago nasundan ang sasabihin niya ay nakabig na siya uli ni Jack at ipinatikim ang pamatay nitong halik. Grabe, hindi siya makaresist. Bakit naman niya gagawin iyon? Ang tagal na niyang pinangarap na mahalikan at makulong sa mga bisig ng lalaking ito. Hindi na uso ang pakipot ngayon. Ang mga pakipot, tumatandang dalaga, kaya ano pa ang dapat niyang gawin kung di ang lumaban ng sabayan? Mahigpit na yumapos siya sa leeg nito at saka kumanti ng maaalab na halik at hindi pa sana maghihiwalay kung hindi pa naubusan ng hangin sa baga. Ano, naniniwala ka na sa sinabi ko? Tanong ni Jack. Ikaw, natanggap mo na ang sagot ko. Ganting tanong niya. Magkasabay silang nagkatawanan. It's more than enough. Hindi na kailangan ang marami pang salitaan. Ito na ang uso. Body language. Ang mga halik na iyon ang nagpapatunay na simula ngayon ay nagkakaintindihan na sila. Muli siyang niyakap ni Jack at hinalikan. Feel na niyang pahalak rito kahit na buong magdamag. Maganda ang umaga para sa kanila ni Jack. Walang kamalay-malay ang mga kasamahan nila sa bahay. Lalo na ang mga bata. Pero kung mapupuna ng mga ito ang kanilang mga ngiti, mahuhulaan ng mga ito na meron ng namamagitan sa kanila ni Jack. At sobrang sweet ito sa kanya. Halos subuan na siya sa pagkain. Ganito pala ang in love. Parang ayaw na niyang sumimangot. Parang ayaw nang mawala ang mga ngiti sa labi niya. At totoo pala na para kang nakalutang sa Cloud9. Grabe, hanggang ngayon, parang nararamdaman pa niya ang mga labi ni Jack sa kanyang mga labi. Pati mga yakap nito ay tila hindi humihiwalay sa kanya. Bakit panay ang ngiti mo? Sito sa kanya ni Jack. Tinatanong pa, ikaw, bakit ang lapad rin ng ngiti mo? Happy kasi ako, sobrang happy. Hahalikan sana siya nito pero umiwas siya. Ang mga bata nakatingin, pabulong na babala niya, bakit kaya hindi pa natin sabihin? Mamaya na lang, pakakainin ko uli sila sa McDonald. Talaga teacher, Cory ay nakasahod ang mga tenga ni Jeff. Yes, masayang sagot niya. Bakit teacher? Pumuti na ba ang uwak? Tanong ni Cliff, napatawa siya. Naalala ang mga sinabi niya sa mga bata. Ano yon? Hindi ko yata alam yan, Yuzi sa ni Jack. Ikinwento niya kay Jack ang lahat at tawa ng tawa ito. Inis na inis ka pala sa aming mag-aama noon. Kung alam ko lang ay ako na sana ang nagbayad ng kinain natin. I was thinking kasi, baka masira ang momentum mo kung gagawin ko iyon. Of course happy naman ako sa ginawa ko. Kaya lang, kinyo lang ako sa allowance kung kaya nang humirit uli ng blowout ang mga kuting na ito. Sinabi ko pag puti ng uwak ay saka ko uli sila ibo-blowout. Huwag kang mag-alala, mamaya, ako ang sagot ng kakainin natin. May take home pa, teacher and I are on, pagtatapat ni Jack sa mga bata. Kumunat ang noo ni na Jeff at Cliff. Si Red na patulala. Samantalang si Mickey ay walang pakialam. Panay ang dila sa ice cream cone na hawak niya. Ano po yung on na kayo ni Teacher Daddy? Itinuro ni Jack ang sarili at siya at saka pinagdikit ang dalawang hintuturo. Mag-asawa na kayo ni Teacher. Pulalas ni Jeff, hindi pa naman. Ikaw naman, ang bilis ng andar ng utak mo. Kinulo ni Jack ang buhok ni Jeff. Masaya sa naging reaksyon ng mga bata. Nagsiyakap ang mga ito sa kanya at pinaghahalikan siya. Pati si Mickey na puro ice cream ang mukha ay nakihalik kung kaya napuno ng ice cream ang pisngi niya. Pero nakakakilig naman ang ginawa ni Jack.
All eyes sa kanya na dumukot ito ng panyo at pinahiran ang kanyang pisngi. Now, sa harapan ng mga bata ay tatanungin kita, will you marry me? Teka, nag-aaral pa ako. Sige na teacher, pakasal na kayo ng daddy namin para meron na kaming mommy, kulit ni Jeff. Okay, ganito na lang. Pagka-graduate ko, pakakasal kami ng daddy mo. Okay ba yun sa inyo kids? Yes teacher. Sabay-sabay nitong sabi na ikinalinggan ng iba pang kumakain. Kung nalalaman lang ng mga taong ito kung gaano siya kaligaya ng mga sandaling iyon. This is one moment na hinding-hindi niya makakalimutan. Ganoon Kab-Iles, mag-on na kayo. Gulat na gulat si Ana nang ibalita niya ang tungkol sa kanila ni Jack. In love talaga ako sa kanya Ana. Pero ate, hindi ba may asawa si Jack? Paano kayo pakakasal? Natigilan siya, oo nga pala. Sa sobrang tuwa niya ay nakaligtaan niyang usisin si Jack tungkol kay Min. Hanggang ngayon ay hindi niya alam kung ano ang papel niyon sa buhay ng mag-aama. Hindi kaya iyon ang ina ng mga bata. Just asking. Ang laki niyang tanga. Paano nga pala siyang pakakasalan kung buhay pa ang asawa nito? Nagkaroon tuloy siya ng pagdududa. Ana, please, huwag mo munang sasabihin kina Ate Helena ang mga sinabi ko sa iyo. I think, may dapat akong linawin. Nako, ate, dapat talagang makipaglinawagan ka. Hay, nako, kapag ako ang umibig, sisiguraduhin kong perfect ang lahat. Walang mali, walang maghahabol, walang kalaban. Oo nga, mali ako. Thank you Ana. Hayaan mo, aayusin ko ang problemang ito. Ano ba yung makipag-break na ako kaagad kapag magulo talaga ang sitwasyon? Pero sa isiping makikipag-break siya kay Jack, ay parang gusto na niyang maglupasay ng iyak. Hindi yata niya kakayanin. Love na niya ito. Hindi niya natagalan ang agani at umuwi siya ng maaga, buti na lang at wala siyang nakaschedule na test sa mga subjects niya sa hapon. Pagdating niya ng bahay ay nasurpresa siya. Nang datnan roon si Min. Tumayo ito nang makita siya. Mukhang tama si Ana. Malaking problema ang kinakaharap niya. Mabuti naman at dumating ka na. Susugod sana ako talaga sa pinapasukan mong kolehiyo para kausapin ka hinggil kay Jack. Bakit? Ano ang tungkol kay Jack? Did you know kung sino ako? No, kinakabahang wika niya. Well, I have to introduce myself then. Ako ang ina ng mga batang tinuturuan mo. At kung inisip mong mapapalitan mo ang papel ko sa bahay na ito nagkakamali ka. Ano ang ibig mong sabihin? Inalok ka na raw ni Jack ng kasal. He must be out of his mind. Ano ba talaga ang pakay mo rito? Kawawa ka. Kung ako sa iyo, layuan mo na si Jack kung ayaw mong masaktan ka sa bandang huli. Jack and I are very much in love to each other. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi kayo nagsasama? Napatawa ang babae. Naglabas ng sigarilyo at lighter. May mga bagay kang hindi alam na kami lang ni Jack ang nakakaalam. Kung ayaw mo ng gulo, layuan mo na siya, anito sabay sindi ng sigarilyong hawak. Hinaitit iyon at nagbuga ng usok. Is that clear Miss Agamata? Sarkastikong saad nito. Pagkway nakaangat ang ulong tinalikuran siya. Hilam sa luhang umakyat siya ng kanyang kwarto, at pinag-isipan ang kanyang sitwasyon. Too bad, siya talaga ang nasa losing end. Kung si Min ang ina ng mga bata, wala siyang kalaban-laban dito. Mabilis ang naging desisyon niya. Nag-impake siya noon din. Gumawa siya ng isang sulat at iniwan sa kanyang kama. Walang palam na nilisan niya ang tahanan ni Jack Amante. Nanlumo si Jack nang mabasa ang sulat ni Belen. Humuyam ang mga palad niya. Naglalatang ang dibdib niya sa matinding galit kay Min. Patawarin siya ni God pero baka mapatulan niya ang babaeng iyon sa ginawang pagwasak sa relasyon nila ni Belen. Taglay ang galit sa dibdib na pinuntahan niya si Min. Nabigla si Min nang bumungad siya sa pinto. Nang tinitirhan nitong kondominium. Sa tanang buhay niya, ngayon lang niya magagawang sumbatan ang babaeng ito. Tinaklat niya ito sa leeg. Anong mga kasinungalingan ang mga sinabi mo kay Belen? Jack, nasasaktan ako. Hindi ako mangingiming ibaon sa leeg mo ang mga kamay ko kapag hindi ka umayos ng pagsagot sa akin. Magkano ba ang kailangan mo para tigilan mo na ang mga anak mo? Bakit mo ako patitigiling makita sila?
Mga anak ko sila. Oo, ikaw ang ina nila. Pero alam mo ba na, masahol ka pa sa hayop. Kung ang aso at pusa ay nag-aaruga ng mga anak nila, ikaw ay hindi. Isisilang mo lang ang mga anak mo at lalayasan mo na. Kunwari ay binabalikan mo pero ang talagang purpose mo ay para humingi lang ng pera sa akin. Tininan niya ang pagkakabaon ng daliri sa leeg nito. Kung hindi ka lang asawa ng kapatid ko, matagal na kitang nasaktan. Nagpapasalamat na rin ako na maagang namatay ang kapatid ko, dahil kung hindi ay magiging kawawa siya sa mga kawalang hiyaang ginagawa mo. Stop it, nasasaktan ako. Lagi mong ipinananakot sa akin ang mga pamangkin ko, pwes, kunin mo sila kung gusto mo. Tingnan ko lang kung magawa mo pa ang pagpapasarap buhay. Napansin niya na napat na si Min. Natumbok niya ang kahinaan nito. Ang babaeng ito na nakuha lang ng kanyang kapatid sa isang bar ay sadyang mahilig sa buhay na walang responsibilidad. Puro pagpapasarap sa sarili ang nais. Kung kaya nang mamatay ang kanyang kapatid sa isang car accident bago isilang si Mickey ay iniwanan na nito ang mga anak sa ina nito na wala namang pantustos para buhayin ang mga iyon. Iyon ang nagbunsod sa kanya para kunin ang mga batang iyon at mula noon ay siya na ang nakilalang ama ng mga ito. Tinustusan rin niya ang pangangailangan ni Min sa isang kondisyon na hindi nito pakikialaman ang mga bata at hindi ito magpapakilalang ina sa mga ito. Pero sobra na ang kawalang hiyaan ng babaeng ito at ang tanging gusto niyang gawin ay ang burahin na ito sa mundo. Ang dapat sa mga katulad mo ay pinapatay, nang hindi ka napamarisan. Hika niya at lalong idiniin niya ang mga kamay sa leeg nito. Maawa ka, Jack. Napapikit siya ng mariin bago pa salyang binitiwan si Min. Ito ang tandaan mo, hindi ako mangingiming patayin ka oras na ginulo mo pa ang buhay ko. Habol ang hininga na dinukot niya ang isang tseke sa kanyang bulsa at sinulatan iyon ng halaga. ₱250,000 kapalit ng mga anak mo. Ayoko nang tutantong ka pa sa bahay ko kahit na kailan. Kapag ginawa mo pa iyon ay magkakalintikan na tayo. Nanlalaki ang mga matang kinuha ni Min ang tseke. Sadyang kawawa ang mga bata kung ito ang nagpalaki. Kaya kahit na mahirap at inari niyang parang mga tunay na anak ang mga pamangkin. Pero matagal na niyang pinaghandaan ang lahat ng ito. Pero bago mo ma-encash ang sekeng iyan, kailangan pirmahan mo muna ang adoption papers na pinagtutumpik-tampok mong pirmahan. Sige, pupunta ako sa opisina mo. Pipirmahan ko ang mga papeles na sinasabi mo. Tiim ang anyong iniwanan niya si Min. Kailangang ayusin naman niya ang sinira nitong relasyon nila ni Belen. Nang oras ding iyon ay nagpasya siyang puntahan ang dalaga. My gosh, hindi ko ito kaya. Piyak ni Anna nang malaman na lumayas na siya sa poder ni Jack at nakipag-break na siya. Naumid naman ang mga dila ni na Helena, Haida at Auntie Faye. Kakaiba, 2 days lang kayong naging mag-boyfriend ni Jack. And on the second day, ay split kayo kaagad. Ano ba itong ginawa mo sa buhay mo, Belen? Sa wakas ay nakapasalita na rin ang kanyang ate Helena makaraan ang ilang minutong pananahimik. Panay ang iyak niya sa harapan ng mga ito. Sobrang sakit ng kalooban ang nararamdaman niya sa panlolokong ginawa sa kanya ni Jack. Akala kasi ninyo madali ang struggle na dinanas ko. Talaga namang sinikil ko ang damdamin ko. Pero talagang mahal ko siya, ate. Sobrang mahal ko siya. Kung talagang mahal ka ng lalaking iyan, gagawa iyan ng paraan na magkasundo kayo. Pero kahit na, paano kayong magkakasundo kung ganyang kalaki ang problema ninyo? Kaya nga ate, imposibleng magkasundo pa kami. At saka ayoko na siyang kausapin dahil wala naman kaming dapat na pag-usapan. Nang biglang tumunog ang doorbell, napatingin silang lahat sa pinto na noon ay binubuksan na ng katulong. Nang bumungad sa pinto si Jack ay tumayo siya at nagtatakbo paakyat sa kanyang kwarto. Belen, tawag pansin ng kanyang ate Helena. Pero hindi niya ito pinansin. Bakit kasi hindi mo kaagad ipinagtapat kay Belen ang katotohanan, Jack? Siyempre, nag-isip siya ng masama at inisip na anak mo ang mga bata. Paninisi ni Helena sa kanya nang ipagtapat niya rito ang buong katotohanan. Inari ko kasing mga anak naming talaga ang mga batang iyon at kailanman ay hindi ko sinabing mga pamangkin ko sila. Mabuti pa ay akyatin mo na sa kwarto niya ang babaeng iyon. Kanyang maganda ang intensyon mo sa kanya, binibigyan kita ng permisong puntahan na siya sa kwarto.
Baka kasi hindi bumaba iyon kahit natawagin ko. Tinangka niyang isara ang pinto pero nagawa ng makapasok ni Jack sa loob. I hate you. Get out of this room. Baka kung ano ang isipin ng ate ko at ni Auntie Fe. Pagtataboy niya rito. I want you to know na may permiso ako sa pagpasok ko rito. So what? Ako, hindi kita binibigyan ng permiso. Umalis ka na. I hate you. Manloloko. Manlilin lang. May asawa ka na pala at nanliligaw ka pa. Pwede ba, makinig ka muna sa mga sasabihin ko. Tinangka siyang payapain ni Jack pero nagpupumiglas pa rin siya sa pagkakahawak nito. Pero ano ang magagawa niya sa lakas ng isang lalaki? Nagawa siyang maihiga nito sa kama. Pwede ba, makinig ka? Ayoko. Panay ang piglas niya pero hindi niya magawang makakawala sa pagkakapi ni Jack sa kanya. Dapat ka munang patahimikin bago ako magsalita. Naramdaman na lamang niya na hinahalikan siya nito at anumang pagpupumiglas niya ay hindi niya magawang mapunat sa mga labi ni Jack sa pagkakahalik sa kanya. Heto na naman. Natutuliro na naman ang buong sistema niya sa halik ng lalaki. Halik pa lang yan. Ang pagpupumiglas ay nauwi sa pagtugon at ilang sandali ay tahimik na siyang lumalaban ng halikan kay Jack. Noon biglang bumitaw si Jack sa mga labi niya. Now, listen to me. Wala akong asawa, binata ako, at ang mga bata ay pamangkin ko. At si Min. Ano mo si Min? Si Min ang asawa ng kapatid ko at ina ng mga pamangkin ko. Pero hindi siya kilala ng mga bata bilang ina nila. Pero napunta siya sa bahay ninyo at sinabing nagmamahalan kayo. Na mahal mo siya at hindi na niya naituloy ang sasabihin. Napaiyak na naman siya sa sama ng loob. Sweetheart, huwag kang umiyak. Wala namang katotohanan ang mga sinabi ni Min. Kung alam mo lang, muntik ko siyang mapatay sa ginawa niyang paglason sa isipan mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi na niya tayo guguluhin at ang mga bata. Totoo ba yan sinasabi mo? Kanino mo ba gustong maniwala? Kay Min, o sa akin? Siyempre sa iyo. Pinupog siya ng halik ni Jack. Now, mag-impake ka na uli at babalik na tayo sa bahay. Alalahanin mo, ako pa rin ang amo mo, nag-iiyakan ang mga bata nang malamang lumayas ka. Sige, susunod ako sa iyo. Pero bago ko gawin iyon, kiss muna. Pinagbigyan naman siya, ni Jack. Hindi lang isang beses kung hindi maraming ulit siyang hinalikan. Yung halos mamaga na ang nguso niya. Okay, satisfied. Wait mo lang ako at kukunin ko lang ang bagahe ko. Nagtatalo na naman ang puso niya habang ibinabalik ang mga damit niya sa malita. Napatingin siya sa kanyang Prince Charming na ubod ng kisig na nakatunghay sa kanya. One thing is sure, one of these days, hindi lang siya magiging private tutor ng mga bata. Magiging mommy na siyang mga ito at magiging asawa ng napakakisig na lalaking hindi niya pagsasawa ang tingnan kahit na kailan. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jack at ni Belen.